More than a year na kaming kasal ng asawa ko pero never siyang nagbigay sa akin ng sahod niya. Pareho kaming may trabaho so may kanya-kanya kaming sahod. Hati kaming dalawa sa lahat ng gastos like house rent, food, water bill, electric bill, internet bill, etc. Magaling humawak ng pera ang husband ko at nakakaipon siya kasi hindi naman siya maluho. Wala naman kaming problema financially kasi wala naman pa kaming anak and parehas kaming may maayos na trabaho. Wala namang problema sa akin na hindi siya nagbibigay ng sahod sa akin kasi monthly rin siyang natulong sa parents niya. Hindi lang naman kami nagkasundo dahil lately na-open ko sa kanya na magkaroon kami ng joint account. Na sana yung 20% ng kinikita namin ay mapunta sa aming joint account para sa future namin. Pero ang sabi niya ay mag-savings na lang daw ako ng akin at magsi-savings din siya ng kanya. Pareho naman talaga kaming may savings bago kami ikasal kasi pares kaming kuripo. At bago kami ikasal ay talagang matipid siya sa lahat ng bagay. Tanong ko lang, tama ba yung ganito naming setup? Iniisip ko kasi nakasal naman kami at sana man lang ay meron kaming joint account. Medyo marami na rin naman akong napagtanungan regarding this. And so far, kami pa lang yung nakikita ko na nasa ganitong sitwasyon. Ayoko naman na ulit-ulitin yun sa asawa ko kaya hindi ko na ulit yun inopen sa kanya. Gusto ko lang manghingi ng advice sa mga misis dyan. At sa'yo, Mami Len, normal ba yung ganitong setup? I need some advice. Please respect lang po at huwag niyo akong i-bash. From our letter sender, Sherry ng Makati. Para sa akin, mali ang kanya-kanya kasi the moment na nagpakasal ang dalawang tao, iisa na lang sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Mahirap ang usaping financial, lalo na sa mag-asawa. Magkakaroon kayo ng problema kung magkakanya-kanya kayo. Paano kung halimbawa, isa sa inyo ang nawala ng trabaho nang hindi inaasahan? Or magkasakit at kailangan ng pampagamot pero ubus na ang sariling ipon. Kaya dapat maging handa ka sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Kasi ngayon pa lang, alam mo na mag-isa ka lang pag nagkataon. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Hindi ba kayo nakinig sa seminar nung kayo ay ikinasal? Na kaya may aras ang babae dahil siya ang taga-ingat yaman. At ang cord ang nagsisimbolo para maging isa ang mag-asawa. Kasi yung setup nyo parang hindi mag-asawa. At saka as in literal ba nahati kayo? Hindi ba haligi siya, provider siya ng family? Baka pag nagkasakit ka, sarili mo lang din kasi kanya-kanya kayo. Bakit hindi na lang kayo magkanya-kanya ng banyo, ng kusina, ng kama, or ng bahay? Tingin ko hindi asawa ang kailangan ng asawa mo, kundi roommates. Pag kasi kayo ay kasal na, the two of you make one couple. Mukhang hindi asawa ang turing sa'yo ng asawa mo kung hindi housemate lang. Kumbaga ay kahati sa lahat ng gastos. Ang dating kasi sa akin ng setup nyo ay para bang hindi ka katiwa-tiwala para sa kinikita niya. Or ayaw niyang malaman mo kung saan napupunta yung pera niya. Pwede naman kayo magpa-counsel, halimbawa sa mga ninong at ninang nyo or sa simbahan kung saan kayo kinasal. Para habang maaga pa ay hindi pera ang makakasira sa inyong samahan. I'm not against modern notion when it comes to financial things. Kung sa pag-handle ng financial aspect kanya-kanya kayo, what more pa nagkaanak na kayo? Let's say sa iba na nagkakaari siya pero tingin ko sa inyo ay hindi. Kasi hindi ka susulat sa akin at magtatanong kung okay kayo. Pakiramdaman mo rin yung sarili mo kung tama ba yan. Kasi kung talagang okay lang yan sa pakiramdam mo, you should have happiness and peace of mind.